the office and to fulfill also the advocacies of the office of the Vice President. So, tuloy lang kung anong trabaho. Yun lang ang focus naman kasi. Well, of course, that's a standing order from the Vice President also na whatever happens outside, whatever happens in politics, diretso lang, focus lang on the office of the Vice President. Pagbubutihin pa po natin lalo ang serbisyo na ibibigay natin sa taong bayan. Maraming salamat po. Ayan mga kababayan, ayan po yung payag ng spokesperson ni Vice President Inday Sara Duterte na itong ating Vice Presidente, mga kababayan, wag po tayong mabahala. Ayos lang pong ating Vice Presidente, nakapokus po siya lamang. Hindi po siya nababahala dito sa mga paninira ng mga administrasyon ng mga kawatan na katulad nila Bongbong Marcos at yung mga si Romualdez na yan. Sila po ang nababahala, mga kababayan, hindi tayo, di ba? Ano sa tingin nila? Sila ang Diyos? Congressman, makukulong na senador, may makukulong na DPWH official, may makukulong na kontraktor. Tingin nyo, hindi pa rin sapat yun? Tingin ko meron, Anthony, pero three things. So. Number one, hindi to palakihan ng isda eh. Parang ano to, parang bee. Kailangan kunin mo yung queen bee. Pag hindi mo nakuha yung queen bee, manganganak lang yan. Nandiyan pa rin yan, di ba? So syempre ang temptation senador mas mataas yan. Pero mastermind ba 'yon? Di ba? O naniniwala ba tayo Zaldico? Ilan ang nakilala niyo na chairman ng appropriation sa House? Kaya ba yan ng isang chairman lang ng appropriation? Di ba? Di sana yan ang hindi na tatakbong presidente. Dapat tumakbo ka na lang. Di ba? So, definitely. So, that's my number one. You get the masterminds kasi yan yung mga queen bee. Okay. Number two, away na ng away. Kung sino pwede state witness, sinong hindi. Wala ka pang working theory. So, paano mo alam kung sinong most guilty at sinong least guilty kung hindi mo pa alam kung anong sistema? Kasi may normal na corruption dito. Meron corruption dito na sinama dito sa bagong sistema. Yung normal, yun yung 2010 meron na, 2016 meron na, di ba? So, kaya lang ginugulo yung sinabi ni Bryce. Lahat dito substandard. So, lahat buong Pilipinas substandard din. So, ibang usapan. So, ngayon may bumaksak na tulay sa Cagayan. Sinabi na natin yan. Mag-isa ako naghihiring halos. Dalawa lang nag-attend, si Joel Villanueva at si Bong. Itong Kabagan Isabela. Yes, di ba? Natandaan niyo yun, di ba? Sabi nila hindi, lahat ng ibang tulay okay, biglang bumaksak ngayon. So ang kalaban natin ngayon is fear. Fear na baka walang mahuli, fear na baka lalong grumabi to, fear na baka mamundok mga anak namin kasi wala naman nangyayari. Kalaban natin galit talaga ng tao, di ba? Pero ang pinakamalaking kalaban natin dito, kawalan ng tiwala. Di ba? Parang sa media, di ba? Sa dami niyong puhunan, it's yung tiwala sa inyo ng tao. Kaya ka nga sumasagot, Anthony, pag may bumaba na, kasi tiwala. So, yes, meron na nagtitiwala sa Pinklawan. Yes, may nagtitiwala sa DDS. May nagtitiwala kay President Marcos, di ba? Pero in general, walang tiwala tao sa gobyerno eh. At no point in our history na pag sinabi yung congressman, senador, etc. Nagpapapicture nga sa akin, binibiro ko sabi ko, taga DPWH ba kayo? Hindi sir ha! So, lukuhan lang, di ba? Pero pwede din nila baliktarin Pwede din nila sabihin, sir, hindi kami magpapapicture ha. Baka meron ka dyan Bakit? Kapag kasi Risa, amendment yan, hindi insertion. Pag iba, insertion, a national dialogue, kung ganon, di ba? So, yung insertion na pag-usapan yan, nung nagkaroon ng time na dun mo ipapasok sa BICAM kasi in-insert or congressional insertion. And then, most administrations, may tinatawag silang for later release pero hindi pa ganun yung pangalan. But basically, yung principle is, pag wala sa president's budget yan, huling i-release yan. Pero minsan may usapan yan between the executive and legislative. Huwag nyo lang galawin to, ito lang yung galawin nyo, ito lang. Walang for later release yan, sabay-sabay release. So, depende sa administration nangyayari yan. Okay. Then you had Senator Lacson, na in earlier days, nagka-project siya, tingin niya may corruption. So, sabi niya, never again, binan niya sa sarili niya na maglagay sa infrastructure. At nung may PDAF, kahit soft, kahit hard, hindi siya nagtatanggal. Pero nag-a-amend siya sa budget. So, in his eyes, his vocabulary, amendment yon. So, pero pagka, insertion yon. Ang problema,
maraming sumunod sa definition niya, tapos inattach sa insertion, na pag in-insertion, may corruption yon. Kaya nga kami sa minority, tinatanong namin, bakit pag lumalabas pangalan nyo sa majority, amendment? Pag lumalabas ang pangalan sa minority, insertion. That's what I'm saying. We have to have same definition if we're going to have a national discussion on the issues. Kung tirahan lang sa politika or batuhan ng putik, okay yan. Pero if we're going to have a national decision, ano yung President's budget na NEP na sila naglagay? Ano yung amendment? Ano yung unprogram? Ano yung et cetera, et cetera, et cetera? Para malinaw. Pero may gugulo nito. Kasi habang ang nagtitirahan kapwa congressman, kapwa senator, et cetera, I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play niyan. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Diba? Kailan... Totoo po yung sinabi ni Senator Alan. Kasi nga po, plastikan na lang po ang nangyayari. Tignan nyo nga naman yung nangyayari dito sa ating bansa. Ang bagal na nga proseso ng kaso. Nililiis ng mga administrasyon. Ang dami na pong mga senator, halos 99%. Lahat naman sila may insertions. Ngayon po, yung iba nagde-deny pa na wala daw silang insertion. Ba't di na lang nila aminin? Mas maganda pa nga aminin na lang nila, di ba? Para at least hindi naman tayo nagmumukhang engot. Rin po ulit natin yung sinabi niya, mga kababayan. Kaya yung ibang senator dyan, ayaw pang aminin na isa siyang kawatan. Bistadong-bistado na, matagal na. Nagmamalinis pa siya. Sa record ng Senado. Ayan po mga kababayan, yung insertion ni Madam Risa Hontiveros na sinasabi niyang wala daw. Pag nakita ninyo, pinapaliwanag at pinapakita ko lang mga kababayan. Ay, andito, nakikita niyo po para ito. Maliwanag yan, po. Ito itong iniikutan ko na yan. Bangis. 3 billion 35 million yan. 800,000. Tapos andyan po yung mga project. Andyan po yung project. Construction of multipurpose. Ayan po sa Tondo. Construction of multipurpose, District 5, Manila. Construction of road, Barangay Palapad, San Fabian, Pangasinan. Construction of road, Barangay Kasampagan, Laoca. Pero tigil muna ako dito. Tatanungin muna natin ang opisina ni... Ayan po mga kababayan, kitang-kita natin yung kanyang mga... Si Risa Hontiveros, pinapakita ko lang sa iyo dahil nga itong nakarang araw ito lang recently lang na pinagbubulaan niya ng mamalinis-nilis na tinuturo-turo pa niya yung mga ibang senator na wala daw siya. Ito tignan natin mga kababayan. Yan si Reniel Pawid. Ayan na po mga kababayan na si Risa Hontiveros. Huwag maniwala sa fake news. Iyan ang banat ni Senadora Risa Hontiveros sa akusasyong may siningit siya sa 2025 national budget. Isiniwalat yan ng broadcaster na si Anthony Taberna sa isang radio program. Habang sa isang hiwalay na Facebook live video, pinakita ni Taberna ang papel ng ilang infrastructure at flood control project na nakapangalan umano kay Hontiveros bilang proponent. Higit 3 billion pesos daw ang kabuang halaga nito na balak umanong itayo sa ilang probinsya sa Northern at Central Luzon. Pero itinanggi lahat yan ni Hontiveros. Sabi ng senadora, wala siyang BICAM insertions maging sa unprogrammed funds. Katunayan, muli rin niyang binigyang diin ang hindi niya pagpirma noon sa BICAM budget at pagbotong no sa anyay kontrobersyal na 2025 national budget. Kaya nagbabala siyang wag daw maniwala sa fake news at maling impormasyon. Dagdag pa ni Hontiveros, lahat ng minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Kasunod ng buwelta ng senadora, binigyang diin ni Taberna na nagiging masama lang ang budget insertion sa ilang kondisyon. Kung siya ay tumatanggap ng kickback o komisyon o nanghihingi ng kickback o komisyon mula po sa kanyang insertion. Nagkomento rin si Senate President Tito Soto kung paano nagiging questionable ang budget insertion. Kinakailangan daw na mabanggit sa plenaryo. Ayan mga kababayan, yung sinasabi nga nito ni Senator Alan Cayetano, talagang plastikan na lang dito sa gobyerno natin. Kailangan na talaga natin ng pagbabago mga kababayan. Maawa po kayo, kayong mga nasa government dyan. Huwag na kayong magsinungaling kung huling-huli na kayo. Aminin nyo na kasi na ginagastos nyo lang mga pera ng taong bayan. Sino ang kawawa ngayon dito? Kami, hindi kayo. Nagpapakasarap kayo, ayos ang buhay ninyo, wala kayong problema. Kami ang namumroblema. Sino kami ang kawawa? Pagdating ng mga sakuna, kalamidad, ano nakukuha namin? Wala.
Kahit man lang mga pagkain dyan, mga relief man lang dito sa mga baryo-baryo, may nakakarating sana kaso wala. Napupunta lang sa inyo, masakit yata sa bulsa ninyo kung magbigay lang kayo ng 500. Nakotong si Romualdez, baka pag nagbigay ito ng 500, masakit pa sa bulsa kalooban niya, samantalang bilyon-bilyon ng pera niya, ano mga kababayan? Miss Napoles ng anti-money laundering 2 weeks ago, last week, 2 weeks ago. So more than 10 years. So all the mastermind has to do is iyoyo niya lang lahat to, 'di ba? Hindi niya kailangan yung dribble kikita mo pa yung bola yung ginaganon 'Di ba yung yoyo, pataas, pababa, pataas, pababa. 8-8. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. It can work, it cannot, pwedeng hindi mag-work. Kung hindi mag-work, baka magkaroon ng revolusyon. Yun ang na mabigat yon. Pag nagkaroon ng revolution ngayon, mabigat. It might be something that will be worse for the country. Tama ka po dyan, Senator Cayetano. Agree po kami. Dahil kung nagkaroon ito ng riot at clashes dito sa Metro Manila, dito nga sa pag-aalsa ng ating mga kababayan, kilos protesta, ang dami na namang madadamay at masasaktan. Yan po ay hindi maganda. So, ang maganda talaga po niyan magbumitaw na lang sila sa pwesto nila at ipaubayan na lang dito sa mga karapat-dapat na mga politikong malinis ang kanilang budhi. Hindi katulad ng iba dyan. Puro pagnanakaw lang ang inatupag. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe ang ating mga videos para sa ganun napapanood ito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Maraming salamat po. God bless.